Pahayag Kapitulo 17. At dumating ang isa sa 7 anghel na may 7 mangkok, at nagsalita sa akin, na nagsasabi, "Pumarito ka, ipakikita ko sa iyo ang hatol sa bantog na patutot na nakaupo sa maraming tubig. Na siyang pinaki-appear ng mga hari sa lupa, at ang mga nananahan sa lupa ay nalasing sa alak ng kanyang pakikiapid. At ako'y kanyang dinalang nasa espiritu sa isang ilang, at nakita ko ang isang babae na nakasakay sa isang hayop na pula, na puno ng mga pangalang pamumusong, na may 7 ulo at 10 sungay. At nararamtan ang babae ng kulay ube at ng pula, at nahihiyasan ng ginto at ng mga mahalagang bato at mga perlas, na sa kanyang kamay ay may isang sarong ginto na puno ng mga kasuklam-suklam, at ng mga bagay na marurumi ng kanyang pakikiapid. At sa kanyang noo ay nakasulat ang isang pangalan, Hiwaga, Dakilang Babilonya, ina ng mga patutot at ng mga kasuklam-suklam sa lupa. At nakita ko ang babae na lasing sa dugo ng mga banal, at sa dugo ng mga martir ni Jesus, at nang aking makita siya ay nanggilalas ako ng malaking panggigilalas. At sinabi sa akin ng anghel, "Bakit ka nanggilalas? Sasabihin ko sa iyo ang hiwaga ng babae, at ng hayop na sinasakyan niya, na may 7 ulo at 10 sungay. At ang hayop na nakita mo ay naging siya, at wala na, at malapit ng umahan sa kalaliman, at patungo sa kapahamakan, at silang mga nananahan sa lupa ay manggigilalas na ang kanilang pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay mula nang itatag ang sanglibutan, pagkakita nila sa hayop, kung paano naging siya at wala na, at darating." Narito ang pag-iisip na may karunungan, ang 7 ulo ay 7 bundok na kinauupuan ng babae. At sila'y 7 hari, ang 5 ay nanggabuwal, ang isa'y narito, ang isa ay hindi pa dumarating, at pagdating niya ay dapat magtagal na sangdaling panahon. At ang hayop na naging siya, at wala na, ay siya ring 8 at siya'y sa 7 at siya'y patungo sa kapahamakan. At ang 10 sungay na iyong nakita ay 10 hari, na hindi pa nagsisitanggap ng kaharian, datapwat magsisitanggap sila ng kapamahalaang paghahari na 1 oras na kasama ng hayop. Ang mga ito ay may isang kaisipan, at ibinibigay nila ang kanilang kapangyarihan at kapamahalaan sa hayop. Makikipagbaka ang mga ito laban sa kordero, at sila'y dadaigin ng kordero, sapagkat siya'y Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga hari, at ng mga kasama niya, na mga tinawag at mga pili at mga tapat ay nananaig din. At sinabi niya sa akin, "Ang tubig na iyong nakita, na kinauupuan ng patutot, ay mga bayan, at mga karamihan, at mga bansa, at mga wika. At ang 10 sungay na iyong nakita, at ang hayop, ay siyang nangapupot sa patutot, at siya'y pababayaan at huhuberin, at kakanin ang kanyang laman, at siya'y lubos na susupukan ng apoy. Sapagkat inilagay ng Diyos sa kanilang mga puso na gawin ang kanyang kaisipan, at mangagkaysa ng kaisipan, at ibigay ang kanilang kaharian sa hayop, hanggang sa maganap ang mga salita ng Diyos. At ang babae na iyong nakita ay ang dakilang bayan, na naghahari sa mga hari sa lupa." Pahayag Kapitulo 18. Pagkatapos ng mga bagay na ito ay nakita ko ang ibang anghel na nananaog. Pahayag Kapitulo 17. At dumating ang isa sa 7 anghel na may 7 mangkok, at nagsalita sa akin na nagsasabi, "Pumarito ka, ipakikita ko sa iyo ang hatol sa bantog na patutot, na nakaupo sa maraming tubig." Hindi po yan Roman Catholic, hindi po yan. Na siyang pinakiapiran ng mga hari sa lupa, at ang mga nananahan sa lupa ay nalasing sa alak ng kanyang pakikiapid.
Sa mga huling araw po ay ito ay mga huling oras, itong anong to ay patutot na ito. Sa ngayon, hindi pa masyadong focus o maliwanag itong patutot na ito. Pero may may naaninag na. At sa 3, sinabat ako'y kanyang dinalang nasa espiritu. Sa isang ilang nakita ko ang isang babae na nakasakay sa hayop na pula, na puno ng pangalang pamumusong na may 7 ulo at 10 sungay. Ito pong 7 ulo na ito ay pinaliwanag sa bandang huli. Ang 5 ay nakaraan na, ang isa, ang ka-6 ay kalilipas lang. Ito ay ang Roman Empire. Ika-6 na hari. Paliliwanag po yan sa susunod. Ito po yan, iba po itong Roman Catholic sa Roman Empire. Ang Roman Empire po yung military. 7 ulo. Ika-6 ang Roman Empire. At ang ika-7 po daw, dito ay mababasa natin na padating pa lang nung sinusulat itong Apokalipsis. Pero nung 606th century ay dumating na. Dumating na po itong empire na ito, yung ika-7. Malalaman niyo po yan kung kung sino yan. At yung 10 sungay ay 10 hari yan na bibigyan ng kapangyarihan sa mga huling oras. Ngayon ay medyo visible na po ito. Visible na ito. Pansinin niyo po ang ng Israel. Yung mga program o yung kilusan na hate, anti-Semitism ay itong visible na po sa mga ibang bansa na nagpapakita na po ng gustong i-wipe out ang mga Hudyo at Israel. Kaya hindi naman po natin masisisi ang Israel dahil nung Holocaust ay kanilang talagang gustong wasakin ang Israel at mga Hudyo. Ngunit hindi nangyari. Ang Israel ay nawala ng identity na ilang dekada. At ang kanilang bansa nga ay napangalanan ng Palestine. Ngunit hindi naman na nasakop ng Palestine ang sana hindi na nila pinasingit ang Israel. Ngunit may hula nga kasi na babalik ang Israel eh. Yan ang sinabi ng Diyos, babalik kayo. At ganun nga nangyari. Gusto nilang ma-wipe out ang Israel. Ngunit pinalakas ng Diyos ang Israel. Hanggang kabila ilang bansa yan. 7 mahigit yata yan na sa paligid ng Israel ay tinitira ang Israel. Ngunit napakaliit na bansa. Makikita nyo ang mga anti-missile nila. At ngayon ay talagang proactive ang Israel sa giyera. Kasi alam ng Israel na iwa-wipe out sila. Kaya nga ang chant ng Islam, radical Islam, death to Israel. Yan nga pinagtataka ko bakit Diyos ang papatay sila tapos ipipraise ang Allahu Akbar. Parang hindi balinto na eh. At nung sinabi ko, pagka ang giyera ay napunta sa Turkey,
hindi ko pa naririnig si Netanyahu nitong mga huling araw na ang giyera ay pupuntang Turkey. Isang propesya na naman po ang magaganap diyan. Pagka ang Turkey damay ang Syria diyan, damay ang Iraq diyan. At diyan matutupad na ang Great River Euphrates ay matutuyo daw. Yan ay hindi literal na pagkatuyo ng tubig ng river. Hindi po literal yan. Kundi mga tao sa vicinity ng River Euphrates, yan po ay dumaan sa Turkey. Yan yung pinakamalaking pondohan ng tubig sa Turkey. Bumaba po yan sa Syria, Iraq. At yan ang may hula po na matutuyo ang tubig. Hindi po literal na tubig yan. Dahil ngayon po ay natutuyo na po ang tubig sa river ng Euphrates. Yan po yung mga tao na mga mamatay dyan sa vicinity. Pagka ang Turkey at ang Israel ay nagkaroon na ng confrontation. Matutuyo po yan. Pagka natuyo po yung mga tao dyan, yan naman dadaanan ng mga hari ng silangan. Ang hari ng silangan at ang ikapitong hari na sinasabi rito na sinundan ng Roman Empire, na sinundan niya ang Roman Empire pagkabagsak ng Roman Empire. Ito po naman ay ang sumunod na empire, yung Islamic Empire. Yan po ay kapitong hari na sinasabi. Ituloy po natin. At yung 10 sungay, yan din po ay 10 hari din yan na makikialyado sa hayop 666. Patuloy po natin sa 4. At naramtan ang babae ng kulay ube at ng pula at nahihiyasan ng ginto at ng mga mahalagang bato at mga perlas. At sa kanyang kamay ay may isang sarong ginto na puno ng mga kasuklam-suklam at ng mga bagay na marurumi ng kanyang pakikiapid. Yan po, makikiapid po yan sa 10 hari na tatanggap ng kapangyarihan sa huling oras. Yan nga pong tinatawag na Battle of the Armageddon. Ang Battle of Armageddon ay paglaban kay Kristo ng mga tao. Tao po ang involved dito. Yung Battle of Armageddon. At yung Battle of Gog and Magog, malayo pa po yan. Hindi na po tao ang makikipaglaban sa Diyos niyan. Yan ay final war. Spirit to spirit. Pero po natin, tatalakayin po natin yan sa mga pagkatapos po ng 1,000 taon yan. At sa kanyang noo ay nakasulat ang isang pangalan, Hiwaga, dakilang Babilonya, ina ng mga patutot at ng mga kasuklam-suklam sa lupa. At nakita ko ang babae na lasing sa dugo ng mga banal at sa dugo ng martir ni Jesus. At nang makita siya ay nanggilalas ako ng malaking panggigilalas. Pansin niyo po ba ang mga Kristiyano, maging Katoliko man yan, born again, ay pinagpapatay dyan sa Nigeria, even sa Syria. Ang mga naniniwala kay Kristo Jesus sa kanyang pagkamatay at pagkatubos ng mga kasalanan sa pamagitan niya, regardless of the denomination, pinagpapatay po ang Kristiyano. At visible po sa inyo kung sino ang pumapatay. Ito po yung mga Islamic jihadists.
Noon pa po yan. Galit na po ngayon ang Islamic jihadists. At yung worldwide campaign laban sa Israel ay nagaganap na. Worldwide na po yan. Ginamit ng Hamas sa pamamagitan ng Palestino at parang ginagawa nilang kawawa ang mga Palestino sa Gaza. Ngunit ang itong Hamas ang nagsimula ng giyera. Sila nag-spark ng giyera. Ito po last na po sa itotodo na nila yung hate nila sa sa Israel. Kung nung araw si Hitler at ang mga Grand Mufti ng Muslim ng sa Jerusalem na nakipagkutsaba kay Hitler upang patayin ang mga Hudyo. Yan po ay siniwalat ni Presidente Netanyahu na hindi si Hitler per se ang gusto mag-wipe out sa mga Jew at Israel, kundi ang noon pa ay yung Grand Mufti sa Al-Aqsa sa Jerusalem. Yan na po, nakaupo na po sa Jerusalem. Kung inyo pong nakikita, umupo dyan ang Roman Empire. Umupo ang Roman Empire dyan. At natalo sila ng Islamic Empire. Kaya nga po ang nakaano dyan ay yung mosque na hindi magalaw ng Israel kasi matitrigger ang Islamic world. Ngunit hindi ako naniniwala ako ng Saudi Arabia ay iba ang pagka-Muslim ng Saudi Arabia sapagkat ito ay anak ni Abraham. Kaya kay Agar na ang pangalan ay si Ismael. Si Ismael, sabi sa Biblia, ay nalakip sa bayan. Kaya po, mabait yung Ismael. Tuloy po natin sa 7. Sinabi sa akin ng anghel, bakit ka nang gigilalas? Sasabihin ko sa iyong huwaga ng babae at ng hayop na sinasakyan niya, na may 7 ulo at 10 sungay. Itong 7 ulo nga po ito sinasabi ko sa inyo, yung ika-6 may Roman Empire. At ang nakaupo ngayon ay Islamic Empire na lumabas noong 606 century after Christ. After Christ na po ito, yung paglabas ng Islam. At 10 sungay. Itong 10 sungay po nito, 10 hari din to sa huling oras na makikipagyera sa Israel. Visible na po ito ngayon. Pansinin niyo po kung saan malalaking rally sa Europe. Itong nasa Europe, hindi po ito dating Muslim country, katulad ng Australia. Mga puti po yan. Ayun nga po, at yumabong ang pananampalatayang Islam, ibang klaseng Islam, radical Islam, diyan sa mga bansa. Australia, ito po ay dito po sa atin yan sa Europe, yung France, marami na pong dyan. Kaya po ang itong 10 sungay na ito ay isa-isa na pong lumilitaw dito sa huling oras, katulad ng Australia. Kung saan po ang malalaking rally ngayon sa maliban sa non-Islamic country noon, ngayon ay parang dominated na sila ng radical Islam na nakikisampatya sa mga Palestino na trigger ng Hamas. Ang mga radical na ba po yan ay yung Hamas, Houthi, Hezbollah,
Houthi sa Yemen, Hezbollah sa Lebanon, Hamas sa mismong teritoryo ng Israel. At pansin nyo ang worldwide campaign ng hate, ng death to Israel na kanilang ichina-chant. At minsan ay kadalasan ay mga peking video. Nakala mo ay sa Gaza, yung pala ay sa Yemen. Nangyari yun. Maraming mga fake po ngayon na lumalabas. At hindi nyo po masisisi ang Israel kasi ginigipit ang kanilang buhay. Lalaban po yan. Pansinin nyo ang mga namamatay na sundalo dyan. 19 years old, 18 years old, 20 years old. Namamatay na sila sa giyera. Ililigtas nila yung buhay nila. Nakabalik na sila sa Israel eh. Ngayon pa nila pababayaan yan. Ilang dekada sila yung wala sa Israel. At ano ko po sa kasulatan na meron po talagang yan. Totoo po ito. Bagamat maraming interpretation, ay subukin nyo po ang interpretation ko. Ibangga po natin sa ibang interpretation. At pwede naman po matanong sa mga dadaan ng mga araw sa subject natin sa tong mga interpretation natin. Kasi po ang mga propeta ay nakalipas na, naisulat na lahat. Wala na pong propeta ngayon, maliban sa 2 propeta na dadating. Yun ay mga dating propeta na po yun. At hindi po si Moses at Elijah yun. Mga Kristiyanong propeta po yung babalik, yung 2 propeta sa Revelation 10. 2 propeta po yan kasi 2 kandilero yan, 2 church, 2 punong olibo. Pagka puno po yan, namuno nung araw yan. 2 po ang puno nung araw. Yung puno ng mga Israelita at puno ng mga Intil na Kristiyano. Siguro po nahulaan niya kung sino yan. Si Apostol Pedro, at mga apostol po yan 2 apostol yan. Si Apostol Pedro at si Apostol Pablo. Mga propeta po yan sa bagong panahon. Hindi nyo po marinig to sa YouTube. Ang sinasabi nila ay si Moses at si Elijah. Hindi po yan. Hindi po sila nanguna sa mga original Christian ng 1st century. Ngayon tuloy po natin. At ang hayop na nakita mo ay naging siya at wala na. At malapit nang umahon sa paliliman, katungo sa pahamakan, at silang mga nananahan sa lupa ay manggigilalas na ang kanilang pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Mula na itatag ang sanglibutan. Pagkakita nila sa hayop, kung paano naging siya at wala na, at darating si Satanas po itong hayop na ito. Marami pong hayop kasi dito sa Yung hayop 666, iba rin po yun. Tsaka yung isa pang hayop. Narito ang pag-iisip na may karunungan. Ang 7 ulo ay 7 bundok na kinauupuan ng babae. At sila'y 7 hari, ang 5 ay nangababual. Nangabual na po ito. Kasana po yung mga Greek Empire ngan, pasulong. Persian Empire, mga pinagdaanan, Babylonian Empire, yan po yung mga na yan na kasama sa 7 hari. Ang isa ay hindi pa dumarating. Ito pong ay nung sinusulat, hindi pa dumarating. Ang umiiral noon dito ay yung Roman Empire.
At pagkalipas ng ika-6 na 600 years after Christ, diyan nga po lumabas yung Islamic Empire na siyang nakaupo ngayon sa Jerusalem, Al-Aqsa Mosque, na siya naghahari doon, hindi magalaw ng Israel, sapagkat pagka ginalaw ng Israel yan, siguradong ano na yan, trigger yan ng World War III. At ang hayop na naging siya at wala na ay siyang ring ikawalo. Ito nga itong si Satanas, ikawalo siya. At siya ay sa 7 at siya ay patungo sa kapahamakan. Yung ikapitong kutsaba siya sa ikapitong hari na lumabas. Islamic Empire. Radical Islamic na kung pagka pumatay ay great is our God. Allahu Akbar. Hindi po yun yung Diyos na mali po ang pagkakakilala na sa Diyos. Kung yan tinutukoy nila yung Diyos Ama, yung Ama yon, hindi po gano'n ang Diyos Ama. Papatay ka tapos pupurihin mo siya. Mali po kayo kapatid mga Islam. Mali po kayo. Huwag nyo na pong ituloy ang inyong advokasya sapagkat maling-mali po. At ang 10 sungay na yung nakita ay 10 hari na hindi pa nagsisitanggap ng kaharian. Ayan po, hindi pa po tumatanggap to. Pero ngayon po nitong mga huling mga araw na ito, ay visible na po ito. Na yung na-influensya ng Islamic ideology, andyan na po ang Australia. Visible na visible po yan. Yang France. Visible na visible. Ang France ay nasa Europa. Hindi po mga Islamic country yan. Kaya may campaign sila na ikalat ang pinersecute nilang Islam upang kumalat sa buong mundo. Talagang planado. Mahabang taon pang advance na po alam nila na dapat ikalat ang mga Muslim ideology. Pinersecute niya. Sino nag-persecute ng mga Muslim? Kapwa nila Muslim. Pinersecute ba sila ng Kristiyano? At sila nga pumapatay sa Kristiyano. Sa Nigeria ngayon ay maraming genocide. Ang UN ay ang United Nation ay inutil. Ituloy po natin. Datapwat magsisitanggap sila ng kapamahalaang paghahari na 1 oras na kasama ng hayop. Significant po yung 1 oras na yan. Ang 1 oras po na yan, maaring ilang taon na lang po ang natitira. Ilang taon na lang po ang matitira sa human existence, yung laman, flesh. Yung iba po ay aagawin na, ang iba ay kukunin ng Panginoong Hesus. Kaya po, 1 oras na lang yan, ang natitira sa human existence. Pero yung 1 oras na yan, hindi pa magugunaw ang ang universe, hindi pa. Kasi may 1,000 taon. At tatalakayin po natin kung para kanino yung 1,000 taon. Wala na pong yung 1 oras. Pagka natapos yung 1 oras na yan, tapos na rin yung laman. Tapos na rin yung tao. Flesh. Tapos na po. Pero yung espiritu, buhay pa yun. Yung flesh existence ng mga tao. Tuloy po natin. At yun po ang tinatawag na Armageddon. War ng mga flesh kay Jesucristo. Yan po ang Battle of the Armageddon.
At ang mga ito ay may isang kaisipan na ibinibigay nila ang kanilang kapangyarihan at kapamahalan sa hayop. Yung pala, itong hayop na ito yung 666 beast. Hindi po ito yung si Satanas. Ibang hayop ito. Ito yung sinasabing beast. 666 na may code na 666. At papaliwanag po natin yan kung ano yung 666 na yan. Tatlong anim, 666. Yan po ay napakadaling kwentahin. Hindi na kayo magano ng mathematics dito kung sino yung hayop na yan. Madali nyo pong makikilala yan. At yan po ay nakatayo na. Hindi pa nga lang nakakatanggap ng kapangyarihan dun sa talagang hayop na si Satanas. Kasi ibibigay ng hayop na si Satanas ang kanyang kapangyarihan. At ito nga makakatanggap yung hayop 666. 14. Makikipagbaka ang ito laban sa kordero. Ito yung sinasabi ko. At siya ay dadaigin ng kordero sapagkat siya ay Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga hari. At ng mga kasama niya na mga tinawag at mga pili at mga tapat at nananaig din. Ito po yung may pananampalataya kay Kristo. Yung tunay na pananampalataya. Ipinaliwanag ni Apostol Pablo sa Hebreo, sa kasulatan ng Hebreo kung ano yung pananampalataya na yan. Basahin nyo po ang buong aklat ng Hebreo na sinulat ni Apostol Pablo. At sa sulat ni Santiago, ito ay para sa exclusive sa mga Hebreo. Si Apostol Pablo ay apostol ng mga hentil. Kaya tayo mga hentil madaling unawain ang sulat ni Pablo. At meron ding malalalim, sabi nga ni Apostol Pedro, na mahirap unawain. Kasi sa aklat ni Santiago, marami marami nagtatalo dyan na kailangan daw mabuting gawa. Ang mga buting gawa ay bunga lang ng pananampalataya. Kung wala kang pananampalataya kay Kristo, at yan ang pinakamabigat na kasalanan. Yung mawala nga ng pananampalataya kay Kristo na dati kang nananampalataya, at ano nangyari? Ba't pagkatapos ng mga pagsubok, nawala ang pananampalataya mo kay Kristo, kay Jesus? Yun po ang pinakamasamang kasalanan na magagawa ng tao. Tuloy po natin. Sinabi niya sa akin, ang tubig na yung nakita na kinuupo ng patutot ay mga bayan at mga karamihan at mga bansa at mga wika. Yan sinasabing hayop po yan, hindi po isang tao yan na katulad na itinuro ng aking mentor noon na si Eli Soriano. Na ito isang tao daw to. Hindi po isang tao yan, yung hayop na yan. Yan ay mga bayan, mga karamihan, mga bansa at mga wika. Conglomerate. Halo-halo, katulad po ng 10 hari na tatanggap ng kapangyarihan sa mga huling oras. Kasama man na po dyan na visible po ang Australia na laban sa Israel. At yung concentration ng rally laban sa Israel ay nasa Australia. Ang daming recently libo-libong tao nagrally dyan. Yung Gaza, yung kinakawawa daw. Hindi naman mangyayari yan kung hindi inispark ng Hamas ang giyera. Inispark nila ang Israel. Ibig sabihin yan, may threat na sa kanilang buhay. Kaya uubusin sila ng Israel.
Bagamat maawain din, yumain din ng ang Israel, yun yung Iran nga nakikisampatiya, yung mga Iranians nakikisampatiya sa Israel kay Netanyahu, sapagkat dati namang magkaibigan yan. Ayan, nakita nyo, sinakop ng Islamic regime ang Iran, at doon na nangyari mga chaos. Kita nyo ang mga missile ng Iran. Ngunit hindi pala yan Iran ang pinaka-bossing dyan. Ang pinaka-bossing pala dyan, itong Turkey. Sa katuloy nyo pong matatandaan, may nakasulat sa 7 iglesia na tinatahanan ni Satanas. Parang ito yung Pergamo. Tuloy po natin, sapagkat inilagay ng Diyos sa kanilang puso na gawin ang kanilang kaisipan at mangagkaisa ng kaisipan. Yan pong radical Islamic na Death to Israel, Allahu Akbar, ang kanilang chant na hindi gano'n na ating Diyos Ama. Papatay ka tapos pupurihin mo siya. Ibigay ang kanilang kataharian sa hayop at hanggang sa maganap ang salita ng Diyos. Hanggang dito na lang po tayo at mag-end na po tayo sa maikling naisipan ko lang pong mag-live. At ang babae na yung nakita ay isang dakilang bayan, naghahari sa mga hari sa lupa. Yan, paghaharian niya yung 10 hari at yung natatanggap ng kapangyarihan sa mga huling oras. 1 oras, sabi nga, 1 oras na nga lang At ang babae na yung nakita ay dakilang bayan na naghahari sa mga hari sa lupa. Ano po ba naghahari? Ano po ba nakatayo sa Jerusalem ngayon? Yung mosque. At yan, pinaghaharian yan, nahinog na po, dumami ang mga ideolohiya ng radical Islam sa Europe. At yan na po papunta sa pagkatayo ng ilog Euphrates, ng malaking ilog Euphrates. At yan ang dadaanan ng mga hari sa silangan. Sino ba ang hari sa silangan? Yan nga ko ay 7 hari na umuupo ngayon sa Jerusalem. Salamat po at i-review nyo po ang live na ito tungkol sa Revelation 17. Salamat po. End na po tayo.